Hey guys, and welcome sa aking YouTube channel. Kung bago ka lang dito and gusto mong ma-notify kung may bago akong tutorial video, click mo lang yung subscribe button and yung notification bell para lagi kang updated sa mga bagong release ko na videos. So ngayon, ituturo ko sa inyo ay vocabulary shortcuts. So, ayan, proceed tayo. Vocabulary shortcuts. So, ito vocabulary shortcuts, kung hindi mo talaga alam yung word, pwede mong malaman yung definition niya sa pamamagitan ng pag-analyze sa prefixes and suffixes ng word na yon. Ngayon, matututunan natin yon para hindi kayo mahirapan na magkabisado ng sobrang dami tas hindi naman lumalabas. Okay sana magkabisado kung masipag kayo. Dun sa iba naman na kulang yung time, pwede nyong i-analyze yung word sa pamamagitan ng prefixes and suffixes. So, proceed tayo. Magbibigay ako ng prefixes, then yung certain word na ginagamitan nun para malaman nyo kung paano siya gumagana. So, prefixes muna pala are syllables that are added at the beginning of words to change or add to their meaning. For example, uni. Kapag nakita kayo ng word na may uni, ang ibig sabihin po ng uni ay one. Wait lang, change marker tayo. Ibig sabihin po ng uni is one. For example, yung word na unify. Okay. Ang unify po, ang ibig sabihin ng word na unify is to form into a single unit or to unite So, ayan. Yan po ang ibig sabihin ng unify, to form into single unit or to unite. So, ulit, pag may alam kang prefix or suffixes, mas magigets mo lalo yung word. Kahit na hindi mo pa yan nabasa sa talambuhay mo, pwede mo siyang i-analyze pamagitan ng mga bumubuo sa kanya. So, kagaya niya, nakita kang prefix na uni sa word. Kunyari, unity, unify, uniform. Lahat sila, ang ibig sabihin kasi ng word na uni ay one. So, ayun, related dun yung definition niya. Like this one, unify, to form into a single unit or to unite. Next naman po, na prefix is yung by. Ang ibig sabihin po ng by is to. So, for example, bisect. So, ang ibig sabihin ng bisect is to divide into two equal parts. So, gaya nga ng sabi ko, kapag may alam kang prefixes and suffixes, kung hindi mo pa man naririnig yung word, kaya narinig mo yung bisect na word, hindi mo naman talaga alam yan. Dahil alam mo yung prefix na by, ang ibig sabihin ay to, pwede mong ma-relate yung meaning mo dyan. So, ayun. So, ibig sabihin ng bisect to divide into two equal parts. Okay, next naman is yung pre or pre. Ang ibig sabihin niyan ay before. So, example, yung word na precede. Example, yan na yung EX example. Example, yung word na precede. Diba ang sabi, ang ibig sabihin nga ng prefix na pre ay before. So, precede. Ang ibig sabihin ng precede ay to come before in time or order. To come before in time or order. So, ayan. Dahil medyo may alam ka na dyan, di ka na mahihirapan. So, proceed to come before in time or order. So, for example, yung pre na yan, the appetizers preceded the main course. So, pwede mo yung gamitin. Next na prefix naman natin is yung post. Ang ibig sabihin ng post, kapag nakita nyo sa word, ibig sabihin niya ay after. For example, nang ginagamitan niyan ay postscript. Postscript. For example, nakakita ka ng word, uy, postscript. Hindi ko alam yan, kung ano ibig sabihin yan. Dahil alam mo yung prefix na post ay ibig sabihin after, ibig sabihin yung meaning niyan ay related dyan sa, yung meaning niyan ay related mismo dyan sa prefix na yan. So, ang postscript, ito ay message added after
The close of a letter. So, ayan po ang ibig sabihin yan. Okay? Next naman natin is yung word na inter. Ang word, I'm sorry, not a word. Yung prefix na inter. So, pag inter, ano naman siya? Ang inter, ang ibig sabihin naman niya ay together. Then, pwede din siyang between. So, ipakita natin mga example. Example, yung word na interact. Ibig sabihin ng interact is ibig sabihin niya is to act upon or influence each other or influence each other. Okay, so ayun, maapektuhan silang isa't isa. So ayun, related din yung interact. Pwede sila na magkakasama. So ayan. So inter na isa is together. Yung isa namang inter, pwede mo din siyang i-relate sa na ang ibig sabihin ay between. So ang inter, kagaya ng word na intervene. Ang ibig sabihin naman ng intervene ay, so punta tayo sa intervene. So intervene naman ang ibig sabihin ay to come between. So ayan, for example, sa paggamit ng word na interact, baka hindi kayo baka may nalilito. So, for example, the psychologist took notes as she watched the children interact. Then intervene naman, 'di ba, to come between. Romeo trying to make peace intervened in the fight between Tybalt and Mercutio. So ayun, pwede yung ganong example. Next naman na prefix na pwede natin gamitin is yung contra. So ayan, we have contra, the prefix. So ang ibig sabihin po niyan is to oppose or ibig sabihin niya is against. So ayan. For example, yung word na contradict, common sa atin to, 'di ba? Contradict. So, ayan, ginamitan siya ng word na contra. So, ayan, kapag nakita ng ganyan, ibig sabihin ng contra is against. Contradict. So, ang halimbawa niyan ay, ang example ay, ang meaning niyan is to state the opposite or to oppose. Ayan, against nga siya, 'di ba? So, yon yung use ng contra. Pag nakita kayo dyan, ang ibig sabihin ng contra is against. So, kung gagamitin ng example, so for example, yung gagamitin ko tong nandito, I know we don't have to agree on everything, but she contradicts everything I say. So, ayun. Pwede nyo yung gamitin. So, ang goal ko lang ituro sa yung mga prefixes and suffixes na pwede nyo gamitin pang-guide nyo para ma-analyze nyo mismo yung word kung hindi nyo talaga alam yung mismong word na yon. So, okay. Next naman is yung word na ginagamitin ng pseudo. I mean, ay prefix na pseudo. So, ang pseudo, ang ibig sabihin niyan ay false or fake. Kapag nakita kayo ng word na may ganyan, tandaan nyo lang yung ibig sabihin ng prefix nun and pwede nyo na mahulaan yung ibig sabihin ng word. For example, ng word ay pseudonym. Pseudonym. So, ayan. So, ang ibig sabihin ng pseudonym is false or fake name. False or fake name. Fake name. So, halimbawa, Mark Twain is a pseudonym for Samuel Clemens. Ayan, pwede nyo yung gamitin. So, I'm not sure kung Clemens or Clemens, basta kung ano man doon. Ayan. Pseudonym, false, or fake name. Next part naman natin ay suffixes. So, sila naman nilalagay sa dulo ng word. So, kanina natutunan natin ng prefixes. Ayan. So, suffixes naman tayo, mga nilalagay sa dulo. Kasi pwede nyong magamit din ito para mas malaman ninyo kung ano yung definition ng word
na hindi nyo pa talaga naririnig sa pamamagitan ng pag-analyze gamit ng prefixes and suffixes. So, first is yung ology. So, ang ibig sabihin niyan ay the study of something. So, kapag nakikita kayo niyan, example, zoology. So, zoology is the study of animals or animal life. Sige. So, zoology. So, the study of animals. Ganyan, pag nakita kayo ng mga ganyan, may logy sa dulo, psychology. Yun. Ibig sabihin ng logy doon is the study of something, o ano man yung subject na yun. So, ayun. For zoology, the study of animals. So, yung suffix na ology, kapag nakita kayo ng word na yan, ibig sabihin niya ay the study of something. Okay. Okay, next naman natin is yung word na itis. Kapag nakita kayo ng suffix na itis sa dulo ng isang word, ang ibig sabihin po ng itis ay inflammation. Para magka-idea kayo kung anong possible na ibig sabihin nun. For example is tonsillitis. So, ang ibig sabihin ng tonsillitis is inflammation of the tonsils. So, ganyan lang. Kung nakita ng itis sa dulo, ibig sabihin nun ay inflammation. So, tonsillitis means inflammation of the tonsils. Next naman is yung suffix na side or C-I-D-E. Ang ibig sabihin po niyan ay kill. For example, ng word na ginagamitan ng suffix na yan is yung pesticide. So, ang pesticide, alam naman natin kung anong definition yan. It is a substance for killing insects. Used for killing insects. So, pesticide. So, ibig sabihin ng word na suffix na side, kapag nakita kayo, ang ibig sabihin niyan ay kill. So, pesticide, for example, ito, ginamitan niyan pesticide used for killing insects. Killing, kulang ng N. Killing insects. Next naman is yung suffix na less. Ang ibig sabihin niyan is lacking of something or free of something or free of. So, for example, lacking of, diba? So, for example is painless. So, syempre, painless, wala kang nararamdamang sakit without pain or not causing pain. Lack of pain. So, without pain. Kaya nga lacking of or free of pain. Kagaya nung sa seedless. Hindi siya ganun, wala siya talagang seeds. Lacking of or free of. Pwedeng may pagkukulang, pwedeng wala talaga. So painless, without pain or lacking of pain. So ayan, painless. So kapag nakitang less, ibig sabihin ay lacking of something, kung ano man yun. Next naman is yung suffix na ish. So, pag nakita kayo ng may suffix na ish, ang ibig sabihin niyan, having the quality of or having the quality of something. For example, yung childish. So, ang ibig sabihin ng childish, having the quality of a child. So, isip bata, di ba? Quality of the child. So, yan ang ibig sabihin ng ish kapag nakakita kayo ng ganyan. So, okay, yung last natin is yung en or n. So, kapag nakita kayo ng ganyang n, ang ibig sabihin niyan ay to cause, to become. For example, yung broaden. So, broaden means to become or to make more broad or widen. So, to become broad and to widen. So
So, ayun lang for the suffixes and prefixes. So, ito pwede nyo gamitin to as shortcuts para di kayo mahirapan sa mga words sa mga words na hindi kayo familiar. So, yun lang and good luck ulit sa inyo.